Isa pong magandang hapon sa ating lahat at kamusta na po ang bawat isa sa atin. Sa pag-aaral po natin ngayon, pag-aaralan po natin ang dalawang huling bahagi ng ating topic sa buong 2 weeks. Ano po? At ang topic po natin, did you know Jesus was in the Old Testament? So, alam ba natin? Amen? At sa pag-aral po natin na ito, itinuro na po sa atin ng mga pastor natin at ng mga pastora natin ang mga iba't ibang patunay na si Jesus ay nasa Old Testament na. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon kung ikaw po ay may katabi. Pakitanong mo nga, alam mo na ba na ang Panginoong Jesus ay nasa Old Testament na? Amen? At katulad po ng sabi ko kanina, tayo po ay nasa huling dalawang bahagi na ng patunay na si Jesus ay nasa Old Testament. Bakit po? Dahil siya po ang katuparan ng mga propesiya at ng mga pangako ng Diyos at siya mismo ang signature ng Diyos sa Old Testament. At naisip mo na ba minsan na ang Panginoong Hesus ay dumating lang ba nung siya po ay pinanganak sa sabsaban? Nagkakamali po tayo doon. Bakit po? Dahil sinasabi nga po ng salita ng Diyos sa atin sa John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At alam niyo po, sa Biblia, ang word po, ang salita ay si Jesus. So, pwede nating basahin sa John chapter 1 verse 1 na sinasabi ng pasimula pa ay naroon na ang salita o si Jesus. Kasama ng Diyos ang salita, kasama ng Diyos si Jesus, at ang salita o si Jesus ay Diyos. Sa buong Old Testament, o ang buong Old Testament po ay nagpapakita ng mga larawan ng pagdating ng Panginoong Jesus. Kahapon po, itinuro po sa atin ni Pastor Marvin, sabi niya sa number 17, the rock in the wilderness. No? Sabi niya, Exodus 17 verse 6, struck to give water, symbolizing Jesus. So si Jesus yung rock. Amen. At ang number 18 naman po ay yung the tabernacle pattern. Every element from the lampstand to the mercy seat symbolizes aspect of Jesus' nature and mission. Ngayon po, tignan at pag-aralan po natin ang dalawa pang picture ng Panginoong Jesus sa Old Testament bago pa siya ipanganak sa sabsaban. At ito po yung number 19, the scapegoat on Atonement Day sa Leviticus chapter 16 verse 10, symbol of Christ carrying away our sins outside the camp. At number 20 po, Jonah in the fish. Sa Jonah chapter 1 verse 17, a sign of Christ's death, burial, and resurrection after 3 days sa Matthew chapter 12 verse 40. Ano po? At ang title nga po ng ating topic, no? Did you know Jesus was in the Old Testament? At makipagbukasan po kayo sa akin sa Leviticus chapter 16 verse 9. At para sa akin ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Sa 10 po, ang sabi niya, ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, sa kapakakawalan, sa ilang. No? So, ang number 19 po, the scapegoat on Atonement Day. Ano po? Bigyan ko po kayo ng konting background. Once a year, ang Israel po ay nag-held ng kanilang holiest day sa kanilang calendar, which is yung Day of Atonement o Yom Kippur. At sa araw po na yon, ang high priest po ay papasok sa Holy of Holies at para mag-atone ng mga, sabi niya, to atone for the sins of the entire nation. Pumapasok ang high priest sa Holy of Holies para maghandog, para malinisan ang kasalanan ng buong bayan. At ang high priest po ay pumipili ng dalawang kambing. Ano po? Ang tawag po dito ay sin offering. Ang unang kambing po ay yung isa-sacrifice o papatayin at yung dugo po nito ay kukunin at dadalhin po doon kasama ng high priest doon sa Holy of Holies at ito pong dugo na ito ay iwiwisik niya doon po sa altar para ito po ay simbolo ng paglilinis ng kasalanan ng mga tao sa harapan po ng Diyos. At yung pangalawa naman po ay yung tinatawag natin na scapegoat. Yung nga po yung topic po natin ngayon, pinag-aralan natin ngayon. Ito naman po scapegoat na to ay hindi po papatayin. Ang gagawin po ng high priest, ipapatong niya yung kamay
Papatong niya yung kamay niya doon po sa ulo ng kambing at itatransfer niya yung mga kasalanan. Babanggitin niya, i-confess niya lahat ng kasalanan na nagawa ng buong bayan. Babanggitin niya, ililipat, itatransfer niya yun doon po sa kambing. At ang gagawin po sa kambing na to, hindi po siya papatayin, pero siya po ay ilalabas ng bayan at dadalhin po sa ilang. At doon po sa ilang, aalis po yon at hindi na po babalik kahit kailan. Ito po ang nagsisimbolo na si Jesus po ang ating scapegoat at kinuha niya yung mga kasalanan natin, kinuha niya yung bigat ng mga kasalanan, yung guilt natin, yung shame natin, kinuha niya po ito at inilayo po sa atin. Amen? Dito po sa pinag-aaralan natin, ang atonement, ang ibig sabihin po nito is an act that removes sin and restores our relationship with God. Ito, ang ibig sabihin to, nagko-cover o nagki-cleanse at nakikipag-ayos sa Diyos. Amen? Ang ibang term niya ay at one with God o at one with Him. Simbolo po ng Panginoong Hesus, dinala niya at inalis sa atin ang bigat ng ating mga kasalanan. At ang scapegoat po ay nagre-represent ng Panginoong Hesus na nagdala ng ating mga kasalanan, ng bigat po ng ating mga kasalanan. Sabi po sa Isaiah 53 verse 6, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ulitin ko po, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Nung namatay po ang Panginoong Hesus sa krus, dinala niya, siya po ang naging ultimate scapegoat. At siya po ang bumuhat ng lahat ng ating mga kasalanan, ng ating mga kasamaan, ng mga parusa na dapat sa atin, kinuha po yun ng Panginoon Jesus at tinanggal sa atin completely. Amen? Nalala ko po isang nabasa ko, sa tradisyon daw po ng sin offering ng scapegoat, yung scapegoat po, ilalagyan nila ng red cord o pulang tela sa ulo po nito. At ang red cord na to ay sumisimbolo po sa dugo at sa kahatulan at sa kaparusahan. Amen? At katulad po ng Panginoong Hesus, nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, siya po ay kinoronahan ng tinik ng mga tao. Siya po ay malinis, siya po ay walang kasalanan, pero dahil po sa atin, siya po ay naging makasalanan. Ipinatong po sa kanya ang bigat ng ating mga kasamaan, ng ating mga kasalanan. Doon po sa krus, sabi ko nga po, siya po ay kinoronahan ng tinik at itong mga tinik na to ay mahahaba, at idiniin po yun sa kanyang ulo. At sumugat po yun sa kanyang mga skull, o sa kanyang skull. At ito po ay dumugo. Nasugat at bumuhos ang dugo niya. At dahil si Jesus po ang ating scapegoat, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Dahil po doon, tayo po ay nakatagpo ng kahabagan at kapatawaran sa pamamagitan niya. Amen po. At naalala ko po dito yung laging ini-illustrate po sa atin ni Pastor Boy. Dahil po kay Jesus, tuwing tayo po ay lalapit sa Diyos, at tuwing tayo po ay titignan ng Diyos Ama, ang nakikita po niya ay yung righteousness ng anak niyang si Jesus. Amen? At kaya nga po kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan o ikaw po ay nakagawa ng mali sa harapan ng Diyos, ikaw po ay taos-puso na humingi ng tawad at tumalikod sa mga kasalanan na ito, tayo po ay pinatawad at pinalaya na ng Panginoong Hesus. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, dahil po sa pagiging scapegoat niya para sa atin, tayo po ay may katubusan. Amen po. At punta po tayo sa pang 20. Sabi niya, Jonah in the fish. Dito po sa Jonah chapter 1, verse 17. Basahin ko po sa inyo. Si Yahweh naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y nanatili 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Alam po natin na sumaway po si Jonah sa Diyos. Tumakbo po siya palayo sa kanyang calling. At sa madaling sabi, siya po ay tinapon sa dagat at siya po ay nilulun ng malaking isda. At si Jonas po ay nagstay doon sa tiyan ng isda sa loob ng 3 days and 3 nights. At katulad po ng Panginoong Hesus, sabi niya po dito, siya po ay nagstay ng 3 days at 3 nights din sa Hades. Amen po ba? At dito po sa verse ng 12:14 ng Matthew, sabi niya, sinabi mismo ng Panginoong Hesus, sabi niya,
For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Amen? Na-experience si Jonah yung prophetic picture ng Panginoong Jesus, nung kamatayan ng Panginoong Jesus, nung paglilibing sa Panginoong Jesus, at ng resurrection ng Panginoong Jesus. Katulad po ni Jonah na nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi, si Jesus po ay pagkatapos noon ay bumangon sa libingan at naging victorious over sa kamatayan. Amen? A sign of Christ's death, no? Sabi niya, ito po ay sign ng kamatayan ng Panginoong Jesus, ng paglilibing sa Kanya at ng resurrection niya after 3 days. Ito pong pinapahiwatig ng darating malinaw na si Jonas ay larawan ni Kristo ayon mismo sa salita ni Jesus. Sinabi niya, siya ay mananatili sa libingan sa loob ng parehong araw na si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda. Siya ay nagpunta sa Hades upang kunin ang susi. Ayon sa Biblia, nang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kinuha niya ang susi ng kamatayan at ng Hades o ng impyerno. Sa Payag chapter 1 verse 18, basahin ko po sa inyo. Ako ang nabubuhay, ako'y namatay at narito, ako'y buhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Anong ibig sabihin nito? Ang mga susi ay simbolo ng kapangyarihan at otoridad. Nung si Jesus po ay namatay sa krus at bumaba sa Hades, ang lugar ng mga patay, tinalo niya ang kapangyarihan ni Satanas at ng kasalanan at ng kamatayan. Pero nang si Jesus ay muling nabuhay, kinuha niya ang mga susi. Ibig sabihin, siya ngayon ang may buong kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Kaya po ngayon, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa mga mananampalataya. Si Jesus lang ang daan ng kaligtasan at tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa Romans chapter 6 verse 9, yamang si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, hindi na siya muling mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Sa madaling sabi, ang susi na kinuha ng Panginoong Jesus sa Hades ay ang kapangyarihan sa kamatayan at sa impyerno. Tanda na siya ang nagtagumpay magpakailanman at sa kanya lamang ang tunay na kaligtasan. Amen? At kaya nga po sa atin, ang Old Testament ay katulad ng isang hidden signature ng Panginoong Jesus. Ang bawat storya, ang bawat sacrifices, ang bawat prophetic messages ay nagtuturo sa Panginoong Jesus. Ang tinuturo ng mga ito ay si Jesus. Amen po. Siya po ang fingerprint ng buong scripture. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus po. Amen? Kaya nga po kapag binabasa po natin ang Old Testament, no? Wag mo lang tignan yung mga stories, yung mga laws, kundi yung signature ng Panginoong Jesus. Amen po, at marami kang makikita dahil ang Old Testament po ay fingerprint ng Panginoong Jesus. From Genesis to Revelation, the Bible tells one continuous story, the story of Jesus. Sa Old Testament pa lang, kinukwento na ang kwento ng Panginoong Jesus. Amen, ang galing po, di ba? Sa aklat po ng Leviticus, yung binasa po natin kanina, ang book of Leviticus, sabi niya, si Jesus doon ay, he's the scapegoat who takes away our sins. At sa book of Jonah po, he's the risen Savior who conquers death. At ngayon, He wants to be your Redeemer and your Deliverer. At sa pagtatapos po natin, meron po akong gustong ikwento sa inyo. Naalala ko po ito yung kwento ng isang Kristyano. Meron po isang Kristyano na naginip at napanaginipan niya na nandun siya sa isang silid. Itong silid na to ay tahimik, malamig at walang kahit anong bagay maliban sa isang pader na puno ng maliliit na kahon ng card. Amen. Lumapit itong Kristyano doon sa mga files na nakalagay sa mga pader. Punong-puno yung kwarto ng mga files. At may mga index card sa loob. At tinignan niya, nakita niya yung mga files na yun ay may mga title. Nakita niya yung isang parang lalagyan ng files na ganyan, may title. Ang una niya nakitang pamagat, sabi niya, ang mga kasalanan na naisip ko.
Tapos, tinignan niya yung pangalawang file, nakita niya ang mga kaibigan ko na nasaktan ko. At tinignan niya yung mga susunod na mga files, nakita niya ang mga panahon na sabi niya, wala akong prayer. At tinignan niya ulit yung iba, sabi niya, mga panahon na nagduda ako sa Diyos. Sabi niya, yung mga kanta na kinanta ko, mga masama na inisip ko. Yun po yung mga title. At tuwing kukuha siya ng mga card doon sa loob, nakikita niya exactly yung mga ginawa niya, nakasulat po siya sa isang index card. At habang binubuksan niya po yung bawat file, nakita niya yung bawat detalye ng buhay niya. No? Mga bagay na siya lang ang nakakaalam. At ito pong Kristyano po na ito, no? Nakita niya, habang tinitingnan niya po itong mga to, nagsisimula siyang mabagabag, matakot, mapuno ng sobrang lungkot. Habang binabasa niya yung mga nakalagay sa index card, nakalagay po doon yung kasalanan niya, tapos yung pangalan niya. At ang nakakapagtaka kasi, yung mga yun, siya lang ang may alam. At isa pa po dito, yung pagkakasulat ng mga words po doon ay sulat kamay niya. Alam niyo, bigla siyang napahinto at nakita niya yung isang file na may title na sabi niya, mga tao na nasabihan ko tungkol kay Jesus. At binuksan niya po yung file, alam niyo, nagulat siya. Kasi yung mga files doon, konti lang, mabibilang lang, peraso lang. Alam niyo, lalo siyang nalungkot at doon siya nagsimulang umiyak. Umiyak siya, humagulgol siya. Ano po, umupo siya, humahagulgol siya sa lapag, no, sa semento. Iyak siya ng iyak sa hiya. At tong time po na yon, habang umiiyak siya, bigla pong may pumasok sa loob ng kwarto, doon sa loob ng silid, at nakita niya ang Panginoong Jesus. Nung time po na yon, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, alam niyo po, bigla siyang tumayo, humarang siya doon sa daan. Sabi niya, Panginoon, wag kang lalapit, dyan ka lang. Sabi niya, wag dito, Panginoon, wag dito. Bakit? Alam niya na makikita ng Panginoong Jesus yung mga files at yung mga nakalagay na mga cards doon. Ano po? Pero alam niyo po, lumapit ang Panginoong Jesus, tahimik. At isa po niya na binuksan yung mga files. Isa-isa pong binasa ng Panginoon yung mga files. Alam niyo po, lalong nahiya itong lalaki. Ayaw niyang tumingin. Pero alam niyo, nung nasilayan niya ang Panginoong Jesus, yung mukha ng Panginoong Jesus ay napuno ng lungkot. Hindi galit, kundi awa. At nung time po na yon, lumapit ang Panginoong Jesus sa kanya at sinimulan siyang yakapin ng Panginoong Jesus at sila pong dalawa iyak ng iyak. Bakit? Ang daming kasalanan, ang daming mga mali. At alam niya na kailangan niya itong pagbayaran. Amen po. Pero nung time na yun, habang yakap-yakap siya ng Panginoong Jesus, bigla pong tumayo ang Panginoong Jesus at bumalik siya ulit sa mga files. Binuksan niya ulit yung mga cards. Amen po. At kinuha niya yun isa-isa at pinirmahan niya ito, hindi ng tinta, kundi ng dugo niya. At nung time po na yun, lalong umiyak itong Kristyano at sinubukan niyang pigilan ng Panginoong Jesus. Pero mahinahong nagsalita ang Panginoong Jesus at ngumiti. At ang sabi po ng Panginoong Jesus sa kanya, anak, ako na ang magbabayad para sa iyo. Alam niyo po, tinapos niya ang lahat, no? Pinirmahan niya lahat ng dugo niya, pinalitan niya yung pangalan, hindi na niya pangalan, kundi pangalan na ng Panginoong Jesus. At alam niyo po, nung time po na yon, nung natapos na niya, nabayaran, napunasan nalagyan ng pulang marka ng kanyang dugo, yung mga kasalanan na yon, bumalik siya doon sa Kristyano, niyakap niya ito, at ang sabi niya, anak, tapos na. At nung time po na yon, lumabas sila sa kwarto, no? At paglabas po niya doon sa silid, napansin niya na yung silid ay walang kandado. At may marami pang mga card na kailangan pang isulat. Pero this time, kasama niya na magsusulat ang Panginoong Jesus sa bawat pahina ng buhay niya. Bakit po? Dahil ang Panginoong Jesus ang scapegoat. At ang Panginoong Jesus ay katulad ni Jonah sa tiyan ng isda. Amen po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. So, manalangin po tayo. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, ina-appreciate namin ang kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa ginawa mo para sa amin.
Panginoon, tanggapin mo ang aming buhay, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Salamat, hindi namin mababayaran yung binayaran mo, pero ginawa mo ito dahil mahal mo kami. Salamat dahil ikaw ang aming scapegoat, ikaw ang Jonah namin, Panginoon, sa tiyan ng isda. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay may kaligtasan, kami may kapatawaran, at makakalapit kami sa iyo ng malakas ang loob. Salamat, Lord. Kaya mo na maging pagpapala ang mga salitang ito sa bawat tagapakinig. At Panginoon, kausapin mo kami sa mensahe mong ito, Panginoon. Tinatas ka namin, Holy Spirit. Bistahin mo ang bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.